Puso, Panahon Pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez, ang batch 3. At ang topic po ng talakay natin ngayon ay tatlong invention sa pagbabasa ng Bible. Ngayon po ang ating pag-aaralan tungkol sa 2 Timothy chapter 2 verse 16. At buksan po natin ang ating puso at puso sa mga ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Kasi na ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Teaching number 1, the Bible is a faithful copy of the original. Pinapakita sa verse na ang lahat ng kasulatan ay hinihinga ng Diyos o God breathed. Ibig sabihin, ang original na mga salita sa Biblia ay nagmula mismo sa Diyos at hindi lamang inbensyon ng tao. Sa pamamagitan ng tapat na pagsasali ang mga lagas sa mga kasulatan sa loob ng maraming henerasyon, ang Biblia na hawak natin ngayon ay may tuturing na kopya ng original at kapagkakatiwag bilang dagdagan ng katotohanan ng Diyos. Teaching number 2, the Bible is profitable for Christian life. Malinis sa verse na ang Biblia ay kapakipakinabang para sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng pamumuhay bilang Kristiyano ay may buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung nais natin mamuhay ang sa kalooban ng Diyos, ang Biblia ang ating mapagkakatiwalaang sanggunian. Teaching number 3, the Bible is our training manual for godliness. Ang buhay Kristiyano ay isang proseso ng pagdago sa kabanalan. Hindi ito patatapos sa pagtanggap kay Kristo. Kinakailangan ng patuloy na pagsasanay sa katuwiran. Gaya ng isang sandala na may manual para sa training, gayon din ang Kristiyano. Ang Biblia ang gabay para sa lumayo sa pananampalataya at magiging katulad ni Kristo sa ugali at pamumuhay. Application number 1, with the intention of knowing the Word. Ang pangunahing layunin ng pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang kaalaman, kundi relasyon. Sa bawat kanya ng kasulatan, ninangayon ng Diyos sa kanyang sarili, ang kanyang katangian, langit at tumuhan. Kapag tayo nagbabasa, gawin natin ito ng layunin na mas mag-alala ko siya. Application number 2, read with the intention of obeying the Word. Hindi sapat na malaman lang ang utos ng Diyos. Mahalaga rin dito ay sabihin na ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, gawin natin ito na may kusang hindang sunod at ipagpunta sa kanyang kalooban. Application number 3, read with the intention of growing in the Lord. Ang Kristyanong buhay ay paglalakbay ng patuloy na paglago sa pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Napapalalim ang ating pananampalataya, lumalago ang ating pag-unawa at nanghubog ang ating karakter ayon kay Kristo. Pagbabasa ng Biblia ay parang pagkain para sa ating espiritual na buhay. Ito ang napapalakas, napapalago at nagpapabalang sa akin. Yun lamang po ang ating devotions. Maraming salamat.